Isang shocking revelation ang yumarik sa publiko ngayong araw matapos kumalat ang balitang hinggil sa muling koneksyon ni Senadora Risa Hontiveros sa grupo ng New People's Army o NPA. Ayon sa ilang ulat, may inilabas na umano'y ebidensya na nagpapakita ng di umano'y plano at komunikasyon sa pagitan ng kampo ng Senadora at ilang pinaghihinalaang miyembro ng rebeldeng grupo. Sa inilabas na dokumento at ilang audio recordings, ipinakita raw ang di umano'y pakikipag-ugnayan ng isang aide ni Hontiveros sa mga individual na inuugnay sa NPA. Hindi pa malinaw kung tunay o fabricated ang mga materyales, ngunit umani na ito ng matinding reaksyon mula sa publiko at mga opisyal ng pamahalaan. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagbulan ng mga ebidensya at kung ito ay may legal na bigat. Samantala, maring itinanggi ng kampo ni Senadora Hontiveros sa mga paratang at sinasabing ito ay bahagi lamang ng black propaganda laban sa kanya. Ani niya walang katotohanan na anumang pag-uugnay niya sa kanyang opisina sa mga armadong grupo. Nananawagan siya sa mga otoridad na magsagawa ng patas at masusing imbestigasyon upang mapatunayang walang basihan ang mga paratang. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. May papanalo ho natin yung mga kandidato na yan. Unahin na muna natin itong si Sir Jesus I. Bushi Duque. Pakinggan ho natin ang kanyang mga banat kaugnay dito sa ano na to. Meron ho siyang binuking. Ito na ho mga yung mga loyalista, dapat protektahan niyo si BBM. Correct. Laban kay Romualdez at kay Lisa Araneta. Ayan, nagsalita na si Amy Marcos, di ba? Etong mga dilaw, gustong-gusto nila yung nangyayari. Katulad ng vlogger sa Canada, tira ng tira sa mga DDS, kunyari loyalista siya, pero ang totoo niyan, hinahayaan lang niya kasi gusto niyang sumablay yung Marcos, masira si Sara para si Hontiveros ang manalo sa eleksyon ng 2028. Yan kasi ang pinapangarap nila. Yon ho, ika nga ang grand plan nitong mga pinklawan at mga dilawan na to. Di nakikita, di ho nila pinupuna yung mga kapalpakan nitong si Marcos Jr. Iniipon-ipon lang ho nila. Dahil lahat ng paninira na yan na tayo ang binabanggit natin ngayon, binabanat natin kay Marcos Jr., gagamitin ho nila lahat yan laban dito kay Bangag. Yang issue ng 20 pesos na bigas, yang issue ng pagiging pulburonic niya, yang issue ng pagiging bangag niya, yang kapalpakan na ginagawa niya bilang presidente ng Pilipinas. Ngayon ho, yung mga dilawan na yan, nakikipag-alyansa pa. Ika nga, meron ho silang unity dyan sa mga ano na yan, dyan sa mga taga-Malacanang. Pero kalaunan, ito sigurado natin, ipapanalangin itong si Marcos Jr. na sana nandyan pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na sana nandyan pa itong si Vice President Sara Duterte. Na sana hindi siya naniwala dito kay Tambaloslos. Na sana hindi siya nagpa-under sa kanyang asawang Bangag. Di ba? Yun hong ipapanalangin niya. Dahil sa pagbagsak sa paninira dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, maniwala ko kayo sa akin, 10 ulit ang balik niyan kay Marcos Jr. katapos nitong election na to. Pagkatapos ba ng midterm election, ano na susunod? Pagkatapos ng isang taon, pagkatapos ng midterm election season na ho yun para sa presidential, presidential election. Ganun ho yun mga kababayan, as early as 2027, 2026, nagkakalatagan na ho dyan, nagkakaroon na ng pag-uusap sa mga partido kung sino ang mga magiging manok nila, kung sino yung mas gusto ng ating mga kababayan na maging susunod na presidente. At yun ho ang pinipilit na ilagan nitong mga tao na to, na itong si VP Sara, pag umabot sa punto na 2027, 2028, nandyan pa rin siya sa pwesto, dyan sa pagiging vice president niya. Dahil may kalalagyan yung mga walang yan pag itong si VP, hindi nila na-impeach sa papalapit na 20th Congress. Mag-self-destruct ang Marcos at sirain din ang Duterte. Tapos sila
ang lalamang sa 2028. Hoy! Vlogger na bayot ng Canada, hindi mangyayari yan. Yung pangarap mo, hindi mangyayari yan. Yung Labo pagkukunwari mo, bukong-buko na. Bob Aquino, Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza, ulul! Inihalo niya doon sa alyansa. Trinidor ang alyansa. Nilaglag yung tatlo. Nilagyan ng 3 dilaw. Hoy! Bukong-buko ka na, boy! Ang strategy kasi ng mga ito ay pag-awayin yung Marcos at Duterte para ang lumamang sila. Hindi mangyayari yon. Sayang ang bayot! Yun o talaga, yun ang ika nga plano nitong mga nitong mga pinklawan at dilawan na to. Talagang pagsabungin nitong Marcos Duterte, pagka na-eliminate na yung isa sa dalawa na to, di ba, matagal ko silang nanahimik. Kumbaga, lahat ng issue nila dyan sa Yolanda, dyan sa pagkalat ng illegal na droga kay nung panahon nitong si Panot. Kumbaga, mga Pilipino kasi, ewan ba natin kung bakit parang nagkaka-amnesia, di ba? Kung nakalimutan nyo ho yung mga nangyari doon sa Yolanda, kung paano talagang yung kalidad ng gobyerno ng mga dilawan, doon ho natin makikita. Diba? Huwag ho natin kalimutan yung mga bagay na yun. Yun hong mga dahilan kung bakit talagang landslide ang pagsuporta ng mga Pilipino kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Dahil ibinaksiho ng sambayanan yung pamumuno nitong mga dilawan na to. Kumbaga isinuka ho nila kung anumang klaseng liderato ang kayang ihatid ng mga pinklawan, mga dilawan ng mga panahon na yon sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, kung ang ating mga kababayan gusto na naman bumalik doon sa sistema na actually bumalik na nga tayo doon sa Laglagbala, diyan sa ika nga walang konkretong direksyon ng ang ating bansa ngayong mga panahon na to, wala akong problema yan. Yan ho ang tatak ng mga loyalista, mga Marcos, loyalista, mga Marcos admin, mga pinklawan, dilawan admin, magkakahalintulad ho sila ng leadership. Yung leadership skill nila, magkaka-IQ sila pagdating sa gan. Si Tatay Digong at si VP Sara, malayo ho ang agwat nila. Kumbaga ngayon, nasa pwesto lang sila at ang inatupag nila ay paninira. Kaya ganyan ho nakikita natin. Pero kahit hindi nila ho siraan itong si VP Sara, wala pa rin ho, kahit na hindi inubos ng pamahalaan ng kanilang energy at resources sa paninira kay Vice President at dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pa rin ho silang maa-accomplish sa kanilang panunumuno ngayon sa ating bansa. Dahil hindi naman ho yun ang kanilang goal sa pag-upo nila, sa pagtakbo nila ng pagka-presidente, sa paghawak nila ng pwesto na yan. Ang goal ho nila makamkam, makapagnakaw, ma-unfreeze yung kanilang mga frozen assets sa Amerika. Ika nga, yun ho talaga ang kanilang goal dito. Ito, rekta ho tayo dito kay Sir Jen at dito kay Sir Nelson dyan sa sagan ng mamamayan. Matagal na rin ho natin di nagagawa ng reaction video to. Panoorin ho natin to mga kababayan. Jazz Vlog. Lagi nakatutok sa atin, Kuya Jazz. Vlog, Jazz Vlog. Ay, follow nyo po yan, ha. Lagi nakatutok sa atin at paborito ang ating palatuntunan. Kanya dyan, saglit lang, Nelson. Inaayos ko lang yung recording ko. Medyo ano pa ito. Sige. Hintayin ka namin, Kuya Jazz. Sandali lang, ha? Sige. Ano ba yung... Dami kasi listahan na naglalabasan ngayon. Kung ano mga listahan yan. Yung inyong listahan na yan. Yung kay Jen ang inyong pakinggan mamaya. Eto, Jen, yung... Yung listahan nitong si Sir Jen, yan ho talaga inaabangan natin. Kung ano nga ba ang laman ng listahan na yan. Ito na ho ba ang pinakahihintay ng ating mga kababayan? Ito na ho ba ang listahan na kung saan talagang magkakaalaman na ika nga. Ito, panoorin ho natin ito mga kababayan.
Pero balita ako, Jen, ito pinag-uusapan ngayon eh. Oo, ano yan? Dahil summer ngayon, mainit, di ba? Oo. Mainit din ang usapin sa politika. Lahat mainit eh. Yes! Ang balita ng marami, may hawak ang listahan. Ay! Naku po. Yan Opo, na nga kayo po na yung pa, listahan eh. ang dami na pong nagme-message sa akin, Jen, ganito, ganyan. Ano ba talaga yung mga listahan na yan? May lumalabas na ganito. Well, ito na po. Para ho kayo ay wag nang maglumihanan pa, ay ipapahayag na po namin sa palatuntunang saganang mamamayan ang listahan. Listahan. Yes po. Pero bago yung listahan mo, ito munang listahan ko, Jen, ha? Bitihin muna natin, sige, natin. sige. Kasi mamaya, Ano naman tayo, yung mga iba dyan, naku po. Ito ito mabuti. Pagkatapos sumbasahin, magpapatay na ng TV. Hindi. Mamaya na, Medyo mamaya. natin, suspense Mamaya ng konti. na. No, para tumuto kayo, tawagin nyo muna yung mga kapitbahay nyo. Lahat ng mga nagtatanong, para matigil na po yung katatanong nyo ng katatanong na yan, dito po sa saganang mamamayan. May list- Legit na marinig nyo po itong listahan na ito. Tanong kayo ng tanong. Eto muna, ang listahan ko. Wala akong utang dyan, ha? Baka mamaya napasama ako sa mga may utang sa'yo. Uy, number na pala si, Sino yan? talaga naman, napakaswerte naman. Kasama pa rin si Camille Villar dito, Jen, Bato de la Rosa. Pati si Bongo. Ano yan? Kasama. Si Amy, andyan din? Kasama din pati ba Makino? Uy! Naku Oo. Yan na nga ba sinasabi natin? Kasama si Bam. Meron tayong napanood na video clip nitong si Bam Aquino. Ano ho siya? Malamang isa yun sa pinagbasihan kung bakit siya napasama. Hindi ho natin kukwestiyonin ang wisdom ng INC. Again, sinasabi natin. Respetuhan ho tayo dito. Kung yan ang pinili ng INC, sila ho ang pinili, meron silang malalim na kadahilanan. Na siniyasat nila ng maigi kung sino yung mga kandidatong kakargahin nila ngayong papalapit na midterm election. Ano ba listahan yan? Ito po yung bagong survey ng SWS. Ay, kalalabas lang yan. Ayan. Number 1, Erwin. Pinakawalang kwentang survey firm ngayong mga panahon na to, yung SWS na yan. Yung, mantakin nyo, ano ho yan? Ilang buwan, sunod-sunod si Senator Christopher Bongo para naman medyo makaalagwa yung aso nitong si Tamba na si Tulfo. Dapat maging number 1 yan. Kanino ba yung na yan? SWS, di ba? Hindi. Sino bang may control ngayon dyan sa SWS na yan ngayong mga panahon na to? Kilala nyo naman kung sino. Tulfo. Number 2, Christopher Bongo. Ayun. Vicente Soto. No. Lito Lapid, Ben Tulfo, Ping Lacson, Binay. Halos hindi masyadong nagbago, Abi Binay, Bato de la Rosa, Camille Villar, Pia Cayetano. Ito ba yung latest ng SWS? Latest ito Anong kailan May ito? 2 hanggang 6 ata ito. Abay, bagong-bago ito. Bong Revilla, Amy Marcos, Manny Pacquiao, Willie Revillame, Abalos, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta. So ito yung 80 na yan kasi masasabi natin winning circle, Oo. Yun yung nasa winning circle. Magtatalo-talo lang dyan. Tinan mo yung from 11. Hindi, yung mga numerong nakikita natin dito, hindi masyadong nagkakandalayo-layo. No? Yung mga, halimbawa, itong number 30, ito, number 29. So, halimbawa, itong kay, itong kay Camille Villar, ito, may araw. Tapos dito kay Amy Marcos, ang dami ho niyan dinaanan, dumaan kay Pia Cayetano, dito kay Bong Revilla, maging dito kay Senator Bato de la Rosa, napakawalang yaho talaga nitong SWS na to. Napakawalang kwenta ho nila maglabas ng survey. No? Yung mga kandidato na napakalakas sa social media, kagaya ho nitong si Atty. Vic Rodriguez, talagang yung awareness niya, talagang sobrang taas ngayong mga panahon na to sa kalsada, kahit sino kilala ho siya kasi sa naging paninindigan niya kaugnay doon sa mga kabalbalang nangyari nung siya pang executive secretary. Tinayuan niya ho yung mga kamalian nitong si Marcos Jr. Kaya talagang nagtataka ho tayo kung bakit sa bagay, huwag na pala tayo magtaka. SWS yan, basura yung mga survey. Oo. Hanggang 18. Halos magkakadikit
11 mula kay yung Bong Revilla. Kung itong pagbabatayin mo yung survey, social weather stations. stations. Pa yung Amy Marcos, dikit din, no? 11 to. Statistically, ang tag yan, statistically tied. Matinding laban ito. Kung ang pagbabatayan ay yung survey. Ayun. Pero siyempre, ito ay survey lang. Meron pang tinatawag na, anong tawag dito? Meron siyang margin of error. Ayun. Tsaka marami pang mga undecided ngayon, Nelson, ha? Meron pa. Meron na. Oo. Itong hawak kong listahan, Nelson, baka makatulong ito para makapag-decide ang ating mga kababayan. Huwag muna. Ganun ba? Yan na ba? Hindi, sige, mamaya na. Mamaya na. Pag-usapan muna natin itong... Ano ba na? Baka sabihin ng ating mga kababayan, binibitin nyo kami kung alam nyo hinihintay namin yan. Sandali lang. Marami pang hindi naka-online eh. Yung mga vlogger, nagbibihis pa eh. Tutok na kayo. Nagre-record pa eh. Sandali lang, eh. Ano ba yung tatalakayin natin? Sabi ni Kuya Jazz Vlog. Lagi nakatutok sa atin, Kuya Jazz! Vlog! Jazz Vlog! Ay, follow nyo po yan, ha? Lagi nakatutok sa atin at paborito ang ating palatuntunan. Lagi dyan, saglit lang, Nelson. Inaayos ko lang yung recording ko. Medyo ano pa ito. Sige. Hintayin ka namin, Kuya Jazz. Sandali lang, ha? Sige. Ano ba yung... Dami kasing listahan na naglalabasan ngayon. Kung ano mga listahan yan. Yung ano yung listahan na yan. Yung kay Jen ang inyong pakinggan mamaya. Eto, Jen, yung tungkol dito sa itatanong natin sa Vox Populi. Sige, malagay. Lumitpat na muna tayo dyan. Alanganin kasi itong oras natin. So, mag-Vox Populi muna tayo. Ayan. Ano bang issue ang ilalatag natin? May kinalaman dito sa ating Vox Populi. Ito po yung tungkol sa pag-uutos ng ombudsman. Matatandaan nyo si Senador Amy Marcos. Nag-hearing siya tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At meron siya mga inilabas na mga, mga nilabag ninyo ito. Nag-file po siya ng kaso sa ombudsman. At ang ginawa ng ombudsman, inutusan ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno na mag-submit ng counter affidavit. Ang bilis nga raw, nagtaka sila dyan, ha? Oo. Para daw Rocky Marciano, itong ano ngayon. Ano yan Ombudsman? Yoyoy Martires yan eh. Hindi pala Yoyoy, anong pangalan? Yung mga mabibilis. Hindi, si Ombudsman. Martires. Yoyo kasi basketball player. Uncle Sam. Samuel Martires. Akala ko si basketball player. Yoyo yung Martires yun. Sa mga pinadalhan ng utos na yan na mag-submit ng counter affidavit, sina Justice Secretary Boying Rimulya. Okay. DILG Secretary John Vic Rimulya. PNP Chief General Romel Marbil. CIDD Chief General Nicolas Torres. At Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao. Ito po ibinatay sa Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan nga po ni Senador Amy Marcos. So matataas na opisyal pala ito ng gobyerno, Nelson, ha? Kasi ang rekomendasyon ng Senate Committee, kasuhan, administrative at kriminal, itong mga opisyal na ito. May patayan daw ho kasi. Yun na nga. Na ang mga ito'y panagutin dahil sa mga kasong graft, grave misconduct, grave threats, usurpation of judicial function, arbitrary detention, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Pagkatapos matanggap ang utos mula sa ombudsman, binibigyan naman sila ng 10 days. Yung mga opisyal, 10 days para mag-submit ng counter affidavit at iba pang kaugnay na dokumento. Nako. Umalma dyan kaagad yan. Umalma, para sobrang bilis yung niya. Ang number 1 na umalma dyan, si Justice Secretary Boying Rimulya. Ano siya kaagad sabi niya, bakit ang bilis naman? Bakit hindi man lamang hinintay yung committee report ng committee nitong si Mangga? Simple lang naman nung sagot doon. Boying, kayo nga hindi nyo maninintay yung dalhin si Tatay Digong sa isang competent judicial authority, no? Nabibilisan, pero yung ginawa nila kay Tatay Digong, mabagal pa daw yun. Hindi niya pangkaraniwan ang nangyari. Wala ba tayo shot ni... Mukhang yung procedure na sinagawa ng ombudsman sa pangunguna ni Uncle Sam Martires, para niyang hindi pangkaraniwan yan. Ang bilis naman. Oo. Diba? Wala ba tayong tinig ni,
Wala ba tayong shot doon sa mga yan? Hindi lang yan, dyan. sige. Mismo nga Malacanang si spokesperson Si Auntie Claire ba nag-react din? May, Oo nga pala, ano din dito. Kaya lang dyan, hindi ba, procedural lang naman, no? Sige, mag-file kayo ng count. Wala pa nga investigasyon kasi wala pa silang... Pero ang problema nito, ang kino-question ni Secretary Remulla, yung mismong procedures ng, ng ombudsman. Na sinasabi niya, hindi nga pangkaraniwan yung procedure na ito ng ombudsman, Nelson. At alam mo ba kung ano sinabi niya? Ano sabi? Ito po, babasahin natin. Para na sa ganun mayroon tayong batayan. Yan. Parang hindi malinaw ang procedure. Okay. Kasi, dati, meron pang fact-finding. May rules na publish yan. Ba? Yung ngayon, parang hindi dumaan sa fact-finding Basta dire-diretso ka agad sa amin, sabi ng Secretary Remulla. Nako. Hindi niya na-publish kung ano-ano mga rules. Due process. Naghahanap siya ng due process. Kayo nga po, kamakailan daw po, nagsampa ng reklamo, ang criminal at administrative, si Senadora Amy Marcos, laban kay Remulla, at ilan pang matataas na opisyal. Pero, naninindigan po ito si Secretary Remulla, tama, at naayon po sa batas ang kanilang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tiniyak na agad silang maghahain po ng counter affidavit sa ombudsman. Mukhang ang question nila, ayun nga, yung punto na teka, parang sobrang bilis naman natin na hakbang na ito ng ombudsman ni Uncle Sam, ni hindi man lamang kayo nag-publish ng mga rules. Sabi ni ombudsman, ginagaya ko lang naman kayo. Ang bilis nyo. ang bilis nyo ito pa, bilisan lang naman. Di ba mas maganda yung mabilis? Totoo naman. Diba? Kasi... naman, ginagaya lang nitong si Uncle Sam yung ginawa ng DOJ dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Wala nang pagbaba galing Hong Kong, lipad na papuntang The Hague, Netherlands. Ngayon itong si Boy naghahanap na ng due process. Justice delayed is justice denied. Ay, nako. Ano pa sabi niya? Walang suit, sayang, buti nga raw niya, wala ako nakaready aeroplano Sabi ni Ombudsman. Ako yan. Ay, nako. Sa inyo nga niya, pagkakahuli mo, aeroplano na pala kaagad ang pupuntahan ng dating Pangulong Duterte. Nako. Ganun pa man magsusumite pa rin naman sila ng kanilang counter affidavit doon po sa sinampang reklamo. Aywan ko lang, doon sa ating mga kababayan. Kasi ang ombudsman, Nelson, ay meron din po silang motu proprio power di ba? At ang totoo, sabi nga natin, kahit po sa isang balat ng candy, balat o ticket ng bus, may nakita silang aligasyon, pwede pong umakto ang ombudsman sa mga aligasyon ng katiwalian sa gobyerno. Trabaho po nila yan. Kahit nga managinip si Ombudsman Martires, na panaginipan ko niya, may paglabag kayo sa batas At sa pamamagitan ng kanyang panaginip na pwedeng maging batayan yon para magsagawa siya ng investigasyon. Tama. Mapasama lang ang gising niya, halimbawa. Pwede niyang gawin yun. At yung paghingi... hindi mo pwedeng questionin. At saka yung paghingi ng counter affidavit, part naman ng yun ng procedure, due process. Yes. Kasi paano ka makapagkaroon ng fact-finding? Wala nang... Dapat kunin yung panig ng kabila. Di ba? Naman, Nako. At saka yung tungkol dito sa investigasyon, napakahaba nung Senate hearing Di ba? Palagay ko, ang proseso talaga ay sumagot sila. Yun yung counter affidavit na hinihingi sa kanila. Wala pa namang desisyong kasuhan sila. Kung mabilis bilisan nyo rin ang pagsagot. Bilisan nyo rin ang pagsagot kasi pagbabagal-bagal kayo. Yun nga. Di ba? At saka nasagot naman din nila sa Senado. Di ba? Na humarap din naman sila doon. Yun din naman ang paliwanag yun. Sabi nyo naman, nasunod din yung mga alituntunin ng batas. Yun. Di ba? Si Ombudsman Martires naman ay dating retired di ba? Justice. Retired justice Alam niya ang kanyang ginagawa. Kayo po ang aming tatanungin. Ipasa natin sa taong bayan, Nelson. Masyado nga bang mabilis ang ombudsman sa kanilang pag-akto
doon sa sinampang reklamo laban sa ano ba yun? Mga matataas na opisyal ng gobyerno, no? Sa pagpapakulong o paghuli sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Kung ang sagot niyo po ay opo, masyado silang at para na sa ganun ay wag na po kayo tanong ng tanong kung kani-kanino pa. Nasod. Ito na po ang listahan na... Ito muna dyan. Ito, importante ito. Alam mo bang... Ito muna. Nakita ko lang mas may importante ito. Mamaya na yan. Sakali na naman itong si Sir Nelson. Tigilan nyo na kami. Sabihin nyo na. Nag-file po ng impeachment. Nagulat ako rito dyan Ay, mahalaga yan. Impeachment? May impeachment complaint na ipinail po. Bagong impeachment pa rin? Ay, ang nagtaka dito, parang hindi naman yata, wala na sa panahon ha? Ewan ko kung anong mangyayari dito. Kapag ka ba nag-file ka ng impeachment ngayon at hindi na talakay, ano mangyayari pagkatapos ng... Hindi, ang problema kung tinanggap. Kasi kung hindi naman tatanggapin, hindi pa magkisimula, hindi pa papatak ang metro noon. No? So, yun nga. Diba? Baka nga ma-technical pa ito dyan, ha? Naghain po ng impeachment complaint ang Duterte Youth Party List laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang galon? Oo! Sila Cardema ba? Mag-asawa. At ito'y dahil sa pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaresto at dinala sa International Criminal Court sa The Hague. The Hague. Netherlands. Yan nga po ay sinulong ni na party list Duterte Youth. Ronald Cardema at Marie Cardema. Ayun. Si Marie yung congresswoman dyan. Mag-asawa pala to, no? Ayon ho sa party list, konektado sa probisyon ng Article 11, Section 2 and 3 ng 1987 Philippine Constitution and Rules of Procedure sa impeachment proceedings ng 19th Congress ang kanilang reklamo. Kaya lang, di ba, election, paano tatalakayin ito dyan? Hindi ba? Hindi, kasi June 2 pa ang resume ng may kalendaryo kaya yan. Ayun pa. At saka siyempre, pagka June 2, iniisip nila yung paglipat na ng bagong... Ayun, doon. Tsaka... Hindi pa yun may impeachment complaint din na pending sa Senado siyempre, hindi na ba pwedeng magpatong-patong yung... Technically, paano kayo tatrato yan? Diba? Ng House Secretary General. Ewan ko kung napapanahon yung pagpapile nila. Kasi kung gusto talaga nila mag-file, pwede naman siguro hinintay nila sa susunod na Congress na. Diba? Talagang kung ang gusto nila ay maihain niya ng tama at talagang madinig, dapat hinintay man lang nila yung... Hindi ko alam anong motibo nila dito. Kaya nga, baka makasama pa yan. Sa tingin ko, hindi pa dun sa layunin nila na ma-impeach ang Pangulo, mukhang hindi taliwas ito dun sa pwedeng mangyari, di ba? Kasi baka maging technical nga na, kasi once in a year lang Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!